Gusto mo bang kumita habang natututo? Meron po kaming 200 pesos giveaway kada video. Gawin lang po ang steps na ito. Number 1, like, share the videos, and subscribe to the channel. Number 2, comment your learning sa video na ito. The best comment or learning will win. 2 winners of 100 pesos GCash will be given away every video. Winners will be announced sa susunod po nating video. Be ready to send your proof of liking and sharing the videos and subscribing to the channel. Number 2, proof of ownership of the YouTube account should you be chosen as a winner. Sali na to earn GCash today. Lahat ng dapat nating malaman ay nasa Bible. Pati po ang mga tungkol sa finances ay nakasulat din dito. Kung gusto mong maging masagana ang 2024, makinig hanggang dulo. Here are 9 money lessons from the Bible. Number 1. Huwag maging tamad. Work hard. Nakalagay po yan sa Proverbs 14:23. All hard work brings a profit, but mere talk leads only to poverty. Kung gusto natin hindi maghirap tayo ay magtrabahong maigi. Hindi po uubra ang dasal lang tayo ng dasal kung hindi naman tayo magbabanat ng boto. Ang mga tamad magtrabaho at umaasa lang sa ibang tao ay kailanman hindi magiging maunlad sa buhay. Kaya kung gusto po natin maging progresibo ang buhay natin, sundin po natin ang nakasulat sa Bible at tayo ay magtrabahong maigi. Number 2. Mag-ipon para sa emergency or unfortunate life events. Nakalagay po yan sa Genesis 41:34 hanggang 36. Sa verse na ito, nireveal ng Diyos kay Joseph na ang Egypt ay makaka-experience ng taggutom. Ang food ay magiging maunti at kung hindi magpaplano ay magugutom ang mga tao. Hindi po natin alam ang pwedeng mangyari sa buhay natin. Umiikot po ang gulong ng buhay. Pwede ngayon ay nasa ibabaw tayo at maaring dumating ang panahon tayo ay magkaroon ng mga emergency or life events na pwedeng malaki ang impact sa atin financially, kagaya ng pagkakasakit, pagkawala ng trabaho, trahedya, at kung ano-ano pa. Tinuturo po sa atin dito sa verse na ito na tayo ay maghanda sa mga ganitong pangyayari sa ating buhay. Tayo ay mag-ipon at magtabi ng pera para sa mga ganitong mga emergency. Number 3. Iwasan ng mangutang. Nakalagay po yan sa Proverbs 22:7. Ang mahirap ay nasa kapangyarihan ng mayaman. Ang nangangailangan ay alipin ng nagpapahiram. Kung ayaw mo maging alipin sa nagpautang sa'yo, huwag ka mangutang. Isang halimbawa dyan ang credit card debt or kung ano pang utang na meron tayo. Dahil alipin nila tayo sa kung ano mang loan policy na meron sila. Kung ang loan ay 10% ang patubo, tayo ay alipin nun at wala tayong magagawa kung di magpaalipin sa policy ng loan na pinirmahan natin. Makakalaya lang tayo pag ang utang ay buo nating nabayaran. Kaya kung maiiwasan ang pangungutang ay wag po tayong mangutang. Number 4. Kung may utang ka, magbayad ka. Nakalagay po yan sa awit 37:21. Ang masama ay humihiram at hindi nagsasauli, ngunit ang matuwid ay nahahabag at nagbibigay. Huwag maging masama kagaya ng mga humihiram at hindi nagbabayad. Kung ikaw ay may utang, gumawa ng paraan para ito ay mabayaran. Sumunod sa aral sa Bible at tuparin ang pangakong bayaran ng utang. Opo, malinaw po dito na ang mga humihiram na hindi nagbabalik ay masama. Huwag natin hayaan tayo ay maging masama. Maging mabuti po tayo sa ating mga nautangan. Kung tayo po ay may utang, bayaran po natin sila. Number 5. Live a simple life. Nakalagay po yan sa Luke 12:15. Then he said to them, "Watch out. Be on your guard against all kinds of greed. Life does not consist in an abundance of possessions." Tayo ay pinapangaralan na huwag maging greedy or sakim sa lahat ng bagay. Mamuhay tayo ng simple, na ang buhay ay hindi dapat umiikot lamang sa mga material na bagay.
na tayo ay dapat kontento sa meron tayo at hindi maging greedy sa mga material na bagay na meron sa mundong ito. Hindi dapat ang mga material na bagay lang ang gusto mo at ginugol mo. Dahil ang buhay ay hindi dapat tungkol lang sa pagkakaroon ng mga kayamanang material. Dahil hindi ito ang magpapasaya sa iyo at magbibigay ng fulfillment sa buhay mo. Number 6. Iwasan ang get-rich-quick mentality. Nakalagay yan sa Proverbs 13:11. Wealth gained hastily will dwindle, but whoever gathers little by little will increase it. Matagal nang nakasulat sa Bible ang mga advice ng mga magagaling na investor kagaya nila Warren Buffett na ang boring, long-term investing ay good investing. Huwag magpaloko sa mga nagsasabi na kikita kayo agad ng malaki sa mabilis na panahon. Dahil walang ganon. Karamihan sa mga ganyan ay isang malaking scam. Kung gusto nyong yumaman, i-gain nyo unti-unti kagaya ng nakasulat sa Bible. Number 7. For the love of money is the root of all evil. 1 Timothy 6:10. Hindi masama ang pera. Hindi din masama kung marami kang pera. Ang masama ay ang pagmamahal sa pera. When it becomes the most important thing in your life. Pag you care about it more than your family, more than your faith, your relationships, friendships, etc., dito nagiging masama. Kung pagkamkam lang ng pera ang goal mo sa buhay, eventually sisirain ito ang buhay mo. Dahil marami ka nang gagawin na hindi tama dahil sa pagmamahal mo sa pera. Maraming mga milyonaryo, bilyonaryo sa mundo na depressed, suicidal. Hindi masaya sa buhay dahil marami sa kanila minahal ng husto ang pera at sa pera na lang pinaikot ang buhay nila. Number 8. Mabuti ang may generational wealth. Proverbs 13:22. Ang mabuti ay nagiiwan ng mana sa mga anak ng kanyang mga anak, at ang kayamanan ng makasalanan ay nalalagay na ukol sa matuwid. Isang mabuting gawa kung kaya mong mag-iwan ng mana sa iyong mga apo. If follow lang natin ang mga nakasulat sa Biblia kanina, like work hard, mag-save ng pera, wag mangutang, kakayanin nating makapag-iwan ng mana sa ating mga apo dahil ito ay mabuting gawa. Kung kaya po natin, sikapin natin mag-iwan ng mana sa ating mga apo. Number 9. Give with a grateful heart. 2 Corinthians 9:7. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasaya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Kung tayo ay magbibigay, huwag yung masama ang loob o napipilitan lang. Magbigay tayo ng masaya ang ating mga puso. Magbigay tayo ng bukal sa ating loob. Kung tayo ay nabiyayaan, tayo din ay maging biyaya sa iba. That's it for today mga kabos, mga kamama. I hope this will prepare you for your financial journey this coming 2024. Good luck!